Dahil hindi masyadong maganda kalagayan ngayon ng Phoenix Fuel Masters dito sa Commissioner's Cup o dito sa Philippine Cup, ay papayag na kaya sila makipag-trade dito sa Barangay Ginebra. Dahil alam natin, of course, itong Phoenix mabigat ang susunod na kalaban, San Miguel. At pag nagkasunod-sunod pa yung talo, baka lalong ma-frustrate itong si Jason Perkins at mag-request na ng trade. Alam natin ang Ginebra, isa doon sa mga teams na interesado dito kay Perkins o di kaya kay Tyler Teo. Kaya ang tanong ay ito kayang Phoenix maging desperado at pumayag na dito na makipag-trade sa Ginebra. Alam natin ito si Tyler Teo, gusto niya makuha ni Coach Tim Cone. Dahil kung sakasakali, for example, ito si Chris Newsome, yung original target nila ay magdesisyon na maglaro abroad, pwede na si Tyler Teo ang kunin nila mula dito sa Phoenix Fuel Masters. Alam natin may injury itong si Tyler Teo, pero kapag nakarecover yan, ay magiging magandang addition sa Barangay Ginebra. Of course, si Teo bata pa, so hindi magiging problema yung mga slight injuries na ganyan at hindi makaka-apekto long term do sa kanyang karera. At sa tingin ko, itong Barangay Ginebra makikinabang talaga kung makuha nila si Teo dahil ito ay parang LA Tenorio ang laro. Pwedeng maging mentor niya si LA at alam natin mataas ang basketball IQ nito si Tyler Teo. Kaya magiging magandang addition siya dito sa backcourt ng Ginebra. Sa ngayon, ang tanong kung sino ang kapalit, well, pwede nandiyan si Stanley Pringle. At bigay na rin nila itong si Sidney Onwuberry dahil nangangailangan ng big man itong Phoenix Fuel Masters. In case nga na mag-request ng umalis itong si Perkins. Maraming options ngayon ng Barangay Ginebra at kung ikaw naman ng Phoenix, kailangan pag-aralan mo mabuti yung magiging sitwasyon mo, hindi lang dito sa conference, kung hindi maski na doon sa future ng iyong koponan dahil maraming pinag-aaralan ngayong mga ways, yung mga teams para lalong magpalakas. Maganda pa naman ang pinakita ng Phoenix nung huling conference. Granted, magaling yung import nila, pero yung local lineup naman nila solid din. Kaya sa tingin ko, kung ang Phoenix gusto maging consistent yung laro, kailangan gumawa na sila ng paraan para yung mga players na ayaw na doon sa kupunan, i-trade na nila para doon sa mga players na gustong maglaro. Okay, sa ngayon, itong balita natin sa Magnolia ay naghahanap sila ng isang temporary scorer habang wala pa itong si Arvin Tolentino at isang posibilidad dyan na kunin nila ay itong si Taylor Brown na dating naglalaro dito sa Converge Fiber XS o di kaya naman ay itong si Frankie Johnson. Maraming mga free agents ngayon na pwedeng kunin ang Magnolia para palakasin itong kanilang scoring. Alam natin na kaya nila gustong kunin ito si Arvin Tolentino dahil nga naghahanap sila ng additional na i-score bukod dito kay Paul Lee. Dahil mukhang medyo nabibitin pa yung trade dito kay Arvin, pasamantala pwede nilang kunin itong si Taylor Brown na unrestricted free agent o di kaya si Frankie Johnson na huling naglaro dito sa Meralco Bolts. Ang mga nabanggit naman ay pwede lang nilang ipapirma ng mga short-term contracts, one conference lang, para ipakita kung anong kaya nilang gawin. At kung sakasakali na magandang ipakita nila, abay nakaswerte Magnolia dahil wala silang pinalit na player o draft pick pero nakakuha sila ng mahusay na player. Ngayon, kung hindi naman maging maganda ang sitwasyon, for example, hindi maging maganda chemistry or mag-struggle yung mga nabanggit, at least one conference lang yan. So, walang mawawala dito sa Magnolia kung susubukan nila. At sa tingin ko, itong Magnolia naman ay willing mag-experiment pagdating sa mga ganyang bagay. Lalo na at alam natin pagdating nitong off-season, regardless sa maging performance nila, ay gagawa sila ng paraan para makuha itong si Arvin Tolentino para mapaganda yung kanilang performance at makapag-match up na dito sa San Miguel at tumpa sa ibang malalakas na teams dito sa PBA. Dahil syempre ang gusto ngayon nitong Magnolia Chicken Templados talaga, more than anything, ay mag-champion na. Dahil yun mismo kanilang governor, yun na ang sinabi. Dahil sa lakas na lineup na rin ng Magnolia, kailangan na nilang magkampiyon at hindi na pwedeng excuse na sila ay undersized dahil nandiyan na ito of course si James Laput, ganda ng laro, si Abu Trater, si David Morel. Kaya sa tingin nga nung iba, itong Magnolia ay lalong ready na ngayon na mag-compete sa kampyonato.